pamagat ko lang talaga nito ay brokenness. Pero nung nakita ko habang ako'y nag-aaral dito upang ating pagsalu-saluhan sa araw na ito, nakita ko na ang Diyos ginagawa ang brokenness para tayo ay ma-restore. Amen? Kaya nagkakaroon tayo ng mga brokenness sa buhay natin para tumigil tayo, pahintuin tayo ni Lord sa pagkakadaustos natin doon sa kasalanan. Kaya nakikita ninyo kung anong ibig sabihin ng brokenness, paano mo siya maihahambing? What is brokenness? Di ba? Paano mo siya mapipil? Di ba? Yung tipong barag ka na, basag ka na, talagang gula-gulanin ka na, hiwa-hiwalay ka na. Yung tipong wala ka na lang nagagawa kundi umiyak dahil sa sobrang sakit na nararamdaman mo sa kaloob-looban ng iyong puso. At ang brokenness na yon, maraming pinagmumulan noon. Maraming pinagmumulan. Minsan, kapag ikaw ay meron kayong magkasintahan, bigla kayo nag-away, naghiwalay, di ba parang broken na broken ka. Di ba? O kaya naman, meron kang kaibigan, ibinigay mo na lahat, tapos pinagtaksilan ka, kumbaga tiniraidor ka, pag nanita, broken na broken ka. Minsan naman, kapag ikaw ay inabandon na broken ka. So, brokenness is a thing na ginawa ng Diyos upang tayo ay sabihin na, anak, huminto ka dahil meron ng maling nangyayari. Anak, huminto ka dahil gusto kong ikaw ay ma-restore. Kasi minsan, ang sarili natin, ang siyang nagdidikta, ay okay ako, walang problema sa akin, ito gagawin ko, gusto ko lang maging masaya. Ang ginagawa ng Diyos, babaliin ka para huminto ka dahil mahal ka niya. Akala ng iba, kapag ginawa yung brokenness, ginagawa sa ibang tao para sila'y pahirapan. Pero hindi po. Maraming mga brokenness na nangyayari sa buhay ng tao dahil sa ano? Dahil siya ay nawawala na sa presensya ng Panginoon. Dahil siya ay nawawala na sa totoong pagsamba sa Diyos. Dahil siya ay nakakalimot na sa kanyang mga obligasyon sa Diyos. Yung kanyang sarili, ginawa niyang hari at parang sinasabi niya, ako, wala akong problema. Tapos ginagawa ng Diyos, yung pinakamahalagang bagay na meron sa'yo, bilang tatanggalin ng Diyos yan. Para ano? Para huminto ka. Huminto ka. At isipin mo ang may lalang sa'yo. Now, brokenness, marami sa atin siguro ang makakakita nito. We are all, sabi ni Brian Stevenson, we are all broken by something. That's something. We have all hurt someone and have been hurt. We all share the condition of brokenness. Even if brokenness is not equivalent. Magkakaiba po tayo ng brokenness. Marahil ang brokenness na nararamdaman ko, pagtatawanan lang po ninyo yun. Parang ano ba naman yan? O kung yung brokenness nararamdaman mo, pagtatawanan ko lang din. Napakaliit naman ang brokenness. Tapos barag na siya, yung ganun lang. Magkakaiba tayo ng equivalent. Bakit? Kasi there was something in that brokenness that has been so significant to us. Kaya tayo nabubro. Sabi ni John Ortberg, genuine brokenness pleases God more than pretend spirituality. Again, sabi ni John Ortberg, genuine brokenness please God more than pretend spirituality. Makikita natin yung pagbabasahin ninyo ang Biblia. Sa Psalms 51 mo makikita yung tinatawag na magkakasamang brokenness. Yung pinagsama-sama, isang pigati, isang kasawian sa kanyang paningin at isang sobrang pait, sobrang sakit na mga pangyayari na pinagsama-sama doon sa Psalms 51. It is written for people who have a broken life. Yung Psalms 51. And also, it is written to people who have given up on themselves. Yung wala na ako, kahit anong mangyari sa akin, broken people yun. Yung parang maat pa, kahit anong mangyari, parang wala na siyang pakialam. Di mo alam, broken na broken yun. Akala mo, matapang siya.
Pero deep inside, napaka-broken yung tao. And also, it is written for the people who have guilt and shame. Yung mga may guilt silang feeling at meron silang nakakahiyang bagay na parang ayaw nila itong maibulalas. Ayaw nila itong malaman. At meron silang guilt feeling na yun. May guilt feeling na yun. And also, ang Psalms 51, isinulat din yan para sa mga taong merong mga hidden failures. Yung mga nakatagong, salamat anak, palahin ka na. Mga nakatagong, anong failure sa buhay mo? Sinulat yan. Yung Psalms 51. And also, yung mga nawala ng joy. Dati, napakamasiglahin yung tao, tas ngayon, hindi mo na nakakikitaan. Broken yun. And also, you have step over the line. Yung mga tumapak sa linya ng ibang tao, tumapak sa linya ng ibang nilalang, tumapak sa linya, lalo ng linya ng Diyos. Sinabi ng Diyos, huwag mong gagawin to, pero ginawa mo. Then, Psalm 51 is for you. And also, Psalm 51 is written for people who have turned to God. Yung mga taong mula sa kadiliman ay ang ginawa nila. Sila ay dali-daling pumunta sa Diyos. Kaya nga ang Psalms 51, it entitles a psalm of confession. Awit siya ng confession. Or it is a psalm of brokenness. It is a psalm of restoration. It is a psalm of cleansing. It is a psalm of hope. It is a psalm of repentance. And sa bandang huli, yung restoration. It is a psalm of unconditional love. Na kahit ikaw ako, kahit kailanman, yung pagmamahal ng Diyos ay hindi mo mawala. Amen? With that, pinakita ko sa inyo ang ating title. It's brokenness. Brokenness upon God. Brokenness on ourselves. Brokenness in our relationship. Brokenness deep inside. The thing that hurt us so much. And it caused us so much pain. At hindi na tayo makaalis-alis doon sa brokenness na yun. Pero meron akong magandang balita sa inyo. Ang Diyos ngayon ay aalisin niya ang brokenness na yan. Amen? Aalisin yan. Kaya manalangin tayo. Father God, salamat po, O Diyos. Sa araw na to, Panginoon, kami, Panginoon, ay narito. Sumasamba sa inyo, sa Espiritu at katotohanan. Lord, meron kaming mga brokenness, Father God, sa buhay namin. O Yahweh, maawa ka po sa amin. At kami, Panginoon, ay yung mga brokenness na to, ibinibigay namin sa inyo, Father God. Upang kami, Panginoon, ay makamove on. Upang kami, Panginoon, ay maging productive. Upang kami, Panginoon, yung joy of the salvation ay muli naming maramdaman, Father God. Alisin po ninyo sa amin, Panginoon, tong brokenness na to. At kayo, Panginoon, nang siyang laging umalalay sa amin, na kapag kami, Panginoon, ay lalakad sa aming buhay, hindi na kami, Panginoon, ang makikita kundi kayo. Maraming salamat po. Kami na nalangin ngayon, kausapin po ninyo kami, bawat isa sa amin. I-confront po ninyo kami. Paggalitan po ninyo kami kung kinakailangan. Pero higit sa lahat, O Diyos, i-restore po ninyo kami. That brokenness, Father God, alam namin kayo lang makakapag-fix. Kayo lamang ang makakapag-ayos. Kayo lamang ang siyang magbibigay, Father God, ng katugunan. Ito, Panginoon, ay mawala sa aming mga puso. Mawala sa aming buhay. At kami lalakad, Panginoon, na taas ang aming noo, dahil kami ay meron ng Kristo. Dahil kayo ay naawa sa amin. Pinupurihan ka namin pasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Now, with that said, dahil sa mga sinabi kong yan, pag-usapan natin sa Psalms 51. Sabi rito, to the choir master, a psalm of David, when Nathan the prophet went to him after he had gone into Bathsheba. Sabi niya, have mercy on me, O God,
according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgression. Wash me truly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you, you only I have sinned, and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words, and I am blameless in you're blameless in your judgment. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, you delight in truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will return to you. Deliver me from blood guiltiness, O God of my salvation. And my tongue will sing aloud of your righteousness. O Lord, open my lips, and my mouth will declare your praise. For you will not delight in sacrifice, or I will give it. You will not be pleased with burnt offering. The sacrifice of God are broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Do good to Zion in your good pleasure. Build up the walls of Jerusalem. Then will you delight in right sacrifice, in burnt offerings, in whole burnt offerings. Then bulls will be offered in your altar. Nakita po ninyo ang panangis ni David, ang kanyang panalangin sa Diyos. Sinulat niya ito pagkatapos na siya ay kumprontahin ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Kaya durog na durog po si David. Kaya sinabi nga niya, di ba? Sabi niya, have mercy. Have mercy, blot out my transgression. Wash me truly from my iniquity. And cleanse me from my sin. Talagang nagmamakaawa siya. Pero take note, gusto ko makita ninyo ito. Sabi rito sa sa 19, hide your face from me sin and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Sabi niya, di ba? Sabi pa doon, cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore the joy of my salvation. Restore the joy of your salvation. Restore to me the joy of your salvation. Napakaganda ng pagmamakaawa ni David. Sabi sa 18, let me hear joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. So makikita ninyo, ang Diyos sa sobrang pagmamahal niya sa atin, kung kailangan baliin tayo upang tumigil tayo sa mga kasalanan na ating tinatahak sa panahon ngayong, gagawin ng Diyos yan. Pero bandang huli, yung kanyang unconditional love. Pero bakit nga ba ganon? Bakit ganon na lamang ang pagsulat ni David sa Psalms 51 na ito? Bakit ganon niya itinitik? Bakit ganon niya inusal sa Diyos? Makikita natin yon nung sa Isaiah, verse 12, verse 1. Si Nathan, pinuntahan si David. Pero bago yon, gusto ko makita ninyo ang nangyari. Habang naliligo si David, habang nasa taas si David, it is a time of war, pero nandoon siya sa kanyang kastilyo. Tapos nakita niya, habang siya ay nakasilip sa beranda, yan, nakita niya may naliligong babae, si Bathsheba. Nakita niya, napakaganda ni Bathsheba. Si Bathsheba ay meron ng asawa, at ang asawa niya ay isa sa mga
kawal, isa sa mga leader, kawal ng leader ni David. Kubang napakagaling nito, may asawa na. Pero dahil sa kanyang naisip, dahil sa kanyang pagnanasa na mapunta sa kanya si Bathsheba, hindi lang siya nanilip, kundi pinagnasaan niya na si Bathsheba ay maging asawa niya, kahit na may asawa na si Bathsheba. Kaya yung mga naninilip dyan, tigilan na niya. Yeah. Maraming nagkakasala dahil sa mata. Opo, dahil sa mata. Napakagandling ng ating mga matang tumingin. Nakita natin napakaganda ng cellphone nakalagay sa upuan. Pinagnasahan nating nakawin. Dahil sa mata. Dahil sa mata. Dahil sa mata, nakita natin napakaganda ng lalaki. Kahit na may asawa, tayo sasama. Dahil sa mata. Kaya huwag ka nang manilip. Diba? Dahil sa mata, maraming nasisira ang buhay. Dahil, di ba si Eva at Adan? Nakita ni Eva napakaganda ng prutas. Shiny. Kaya niya kinain. Dahil sa mata. Kaya, pinagnasahan niya si Bathsheba na kahit may asawa, ay maging asawa niya. At ang ginawa niya, yung asawa ni Bathsheba, ilinagay niya sa front lines. Ilinagay niya sa front lines para mamatay. Basahin ko sa inyo, sa Isaiah chapter 12, verse 1 to 14. Verse 1 to 14, kayo lang haba na nga kayo na, mahaba pa rin, no? Pero sabi mo ngayon, no? Kakausapin tayo ni Lord. At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David, at siya'y naparoon sa kanya, at nagsabi sa kanya, may dalawang lalaki sa isang bayan. Ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. Ang mayaman ay mayroong totoong maraming kawan at bakahan. Ngunit ang mahirap ay walang anumang bagay liman sa isang munting korderong babae na kanyang binili at inalagaan at lumaki sa kanya at sa kanyang mga anak. Kumakain ng kanyang sariling pagkain at umiinom ang kanyang sariling inumin at humihiga sa kanyang sinapupunan at sa kanya'y parang isang anak. Nakita niyo yun? Yung isang mayaman, maraming kawan. Ibig sabihin, pag sinabing kawan, hindi lang baka yan. Sari-saring hayop yan. Mayaman. Diba? Mayaman siya eh. Pero may isang mahirap. Meron siyang isang korderong babae. At ang kordero na yung binili niya at inalagaan, hindi lang yung kasama niya sa pagkain, pati sa higaan, kasama niya. At itinuring na anak ng mahirap na lalaki na to, yung korderong binili niya. Ganun niya kamahal yung korderong binili niya. Itinuring niya sa kanya parang isang anak. At naparoon ng isang maglalakbay sa mayaman. Dumating yung mayaman doon. At pinagkait niya ang kanyang sariling kawan at ang kanyang sariling bakahan na ihanda sa naglalakbay na dumating sa kanya. Dumating malalakbay. Ayaw nung mayaman na kumuha pa doon sa kawan niya. Diba? Napakadamot naman ng mayaman na to. Diba? Pinagkait yung sarili niyang kawan dahil meron siyang bisita eh. Kundi kinuha ang kordero ng mahirap na lalaki. Pinagkait niya na nga yung kawan niya para may maihanda sa bisita, sa dumating. Kinuha niya pa yung nag-iisang kordero na mahal ng isang mahirap na yon. Kinuha niya pa. At inihanda sa lalaki na dumating sa kanya. Tapos ito, para maganda. Yun ang ikinuwento ni Nathan kay David. Si David dito ay isa ng hari. Dumating si propeta Nathan. At kinuwento yon. Ngayon bilang hari, itong tugon ni David. Galit na galit si David. Kailangan may galit din eh. Gagalitin natin. Sabi ni David. At ang galit ni David ay nag-alab na mainam laban sa lalaki. At kanyang sinabi kay Nathan, buhay ang Panginoon! Ang lalaki na gumawa nito ay karapat-dapat mamatay! At
Isinauli ang kordero na may daagdag na 4 sapagkat kanyang ginawa ang bagay niya sapagkat siya'y hindi naawa. Siyempre, hari, lakasan pa natin ang galit. Itong galit ni Haring David. Sabi niya, sinama niya ang Diyos eh. Buhay ang Panginoon, ang lalaki na gumawa nito ay karapat-dapat na mamatay. At isinauli ang kordero na may dagdag na 4 sapagkat kanyang ginawa ang bagay nito sapagkat siya'y hindi naawa. At sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaki na yon. Ikaw ang lalaki na yon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Pinahiran kita ng langis na maging hari sa Israel at aking iniligtas ka sa kamay ni Saul at ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon at ang mga asawa ng iyong mga Panginoon sa iyong sinapupunan at ibinigay ko sa iyo ang sambahayan ng Israel at ng Huda. At kung totoong kakaunti pa ito ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay, bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin? Iyong sinugatan ng tabak si Uriah na Hetero at iyong kinuha ang kanyang asawa upang maging iyong asawa at iyong pinatay siya ng tabak ng mga anak ni Amon. Sipin mo yun? Pag nandoon ka, no? Talagang grabe. Si Haring David, a righteous David. Bilang hari, siya'y tapat humatol. Siya ay judge. Magaling siya humatol. Pantay. Yung galit na yun, galit na galit siya dun sa mayamang pananakaw. Pero nung sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yun. Hindi pa din nagsisimula. Hindi lang si Nathan ang nagsabi, idinagdag niya ang Panginoon. Dahil ito ang pinapasabi ng Panginoon. Sabi ni Nathan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Pinahiring kita ng langis na maging hari sa Israel at aking iniligtas ka sa kamay ni Saul. Pinamukha ni David yung ginawa ng ating Panginoong Diyos sa kanya. Kaya siya naging hari. Kaya siya nabuhay. Pero bakit nilapastangan niya? Niwalang kabuluhan niya ang salita ng Panginoon sapagkat gumawa siya ng masama. Hindi lang niya pinagnasaan o inagaw ang asawa, kundi pinapatay niya pa sa mga anak ni Amon. Meron pang kasunod. Ngayon, sabi sa 10, ngayon ngay ang tabak ay hindi hihiwalay kailanman sa iyong sambahayan. Sapagkat iyong niwalan ng kabuluhan ako at iyong kinuha ang asawa ni Uriah na Hetero upang maging iyong asawa. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y magtitindik ng kasabaan laban sa iyo, na mula sa iyong sariling sambahayan ay aking kukunin ang iyong mga asawa sa harap ng iyong mga mata. At aking ipagbibigay sa iyong kapwa, ang kanyang sisipingin ang iyong mga asawa sa sikat ng araw nito. Sapagkat iyong ginawa na lihim, ngunit aking gagawin ang bagay nito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. Sapagkat iyong ginawa na lihim, ngunit aking gagawin ang bagay ito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Hindi ka mamatay. Gayon pamay, sapagkat sa gawain ito iyong binigyan ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng Panginoon upang magsipang nungayaw. Ang mga bata naman na pinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamatay. Nagets niyo po? May mga kasalanan tayo. God is so gracious. Hindi pa man nakakasabi si David na nagkasala ako sa Panginoon, hihingi siya ng tawad. Sinabi na ni Nathan, pinatawad ka na ng Diyos. Gayong paman, pwede natin gawin lahat ng mga bagay natin kapatid. Magkasala tayo kung gusto natin. But the consequences of sin will not depart from us. Yes, we will be saved.
Kasi salvific na tayo'y gabayan ng Diyos. Nung tinanggap natin si Kristo. Yes, we will be saved. Pero ano na ang mangyayari sa buhay mo at sa maging buhay ng mga anak mo? Kung hindi ka sumusunod sa Diyos, ano na ang mangyayari sa kanila? Kagaya ng nangyari kay David. Oh, pinatawad na kita, David, sabi ng Diyos. Gayon pa man, yung mga asawa ay sisipingan ng mga lalaki sa gitna ng kalsada at sa harap ng araw. Ginawa mong lihim, gagawin kong hayag. At hindi pa yon, mamamatay. Ang mga anak ay pinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. Kaya yung isang anak ni David namatay eh. Pwede natin gawin, kapatid. Pwede natin gawin lahat ng bagay. Pero sinasabi ko lagi sa inyo, ito ba'y makabuti sa inyo? Magkasala ka, oo. Ligtas tayo by grace. Pero na mangyayari sa mga anak mo, susunod pang henerasyon. Kaya napakahalaga mga. Kaya sinulat niya kaagad ito. Matapos siyang kumprontahin ni Nathan, sinulat niya kaagad ito, nagmakaawa sa Diyos. Broken na broken siya sa loob ng kanyang puso. Dahil alam niyang nagkasala siya. Hindi siya nagkasala kay Orea, kay Bathsheba, sa bayan ng Israel. Hindi siya nagkasala doon. Ang totoong pagkakasala niya ay sa Diyos. Kaya sinulat niya ito. Sabi niya, according to your abundant mercy, blot out my transgression. Wash me truly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgression and my sin is buried before me. Against you, I have sinned and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your works and blameless in your judgment. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, you delight in truth in the outward being, and you teach me wisdom in the secret heart. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Cast me not away from your presence, and take me not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will return to you, and deliver me from blood guiltiness. O God, with my salvation in my tongue will sing in aloud of your righteousness. O Lord, open my lips, and my mouth will be declare your praise. For you will not delight in sacrifice, for I will give it. You will be pleased with the burnt offering. The sacrifice of God's are broken in spirit, a broken and contrite heart, O God. You will not despise. Makita natin dito, kapatid. Sa Psalms 21. Ito yung mga sinabi ni David. Una, David acknowledged the character of God in appeal for provision. David acknowledged the character of God in appeal for provision. Kilala na niya ang Diyos. Sinabi niya muna ang mga karakter ng Diyos. Makikita yun sa verse 1 and 2 at saka lalagtao sa 6. Sabi niya, God is merciful. Ang Diyos ay merciful. Naalala ko, nung inutusan yung isda, Jonah. Inutusan si Jonah na mag-preach sa Nineveh. Sabi, mag-preach ka doon dahil sisirain ko, tutupukin ko, parurusahan ko ang bayan ng Nineveh dahil sa mga pagkakasalang kanilang ginawa. Ayaw ni Jonah. Dahil sa salitang ito, sabi niya, O Lord, I know that you are a merciful God. Ayaw niyang maligtas ang mga taga-Nineveh dahil kaaway ang mga taga-Nineveh ng bansang Israel. Pero ang Diyos, dahil sa kanyang pagiging merciful, sinugo niya si Jonah para mag-preach, para magsisi. Pero ayaw ni Jonah. Dahil sabi niya, O Lord, I know you are a God who is merciful. Alam kong sila yun yung patatawarin, kaya ayaw ko, sabi ni Jonah. Hanggang sa kung saan siya pumunta, Nagbarko, pinaalon.
pinakain sa malaking isda. At niluwa din, malapit na sa Ninive. Di ba? Doon mo palang makikita yung single preaching na nagligtas ng 100,000 plus, 150,000 plus people. 100,000 plus people. Nag-preach siya. Bayan ng Ninive, pupugsain kayo ng Diyos, magsisi kayo. Ganun lang, kasimple ang mga, niya, mga preaching niya. Hindi na siya nag-theological background, wala na. Ganun lang, magsisi kayo, pupugsain kayo. Alam mo ginawa ng hari? Pinag-ayuno silang lahat. Lahat ng mga tao nag-ayuno. Nag-fasting. Nagdasal. Hindi lang yon, pati yung mga alagang hayop, pinag-ayuno nila. Basahin po ninyo. Pati mga halagang hayop, hindi rin nila pinakain. Nag-fasting din. Dahil alam nila na talagang tutuparin ng Diyos yung pangako na sila'y pupusain. Ano nangyari? Hindi pinuksan ng Diyos ang bayan ng Ninive. Kaya galit si Jonah eh. Dahil alam niya, God is so merciful. God is merciful. Kaya nung sinabi ni David, God is merciful, for I know you are a merciful God. Pangalawa, God have faithful love. Or meron siyang hesed. Or kuram Deo. Kuram Deo from God, by God, and to God. Kuram Deo. Meron si David nun. God have a faithful love. Pangatlo, God has a great compassion. Ang Diyos, inilagay niya muna yan. Ikaw, Diyos, ang laki ng iyong compassion. Pang-apat, God can erase all the wrongs that David had done. Sabi niya, you can erase all the wrongs that I have done. Sabi ni David, kaya ng Diyos yan. And God can scrap away any guilt. Ano mang guilt? Ikaw ba naman eh? Inagaw mo na nga yung asawa, binusuhan mo na, inagaw mo na nga, pinapatay niyo pa yung asawa sa pamamagitan ng sa kalaban pa, di ba? Sa tabak ng kalaban para lang maagaw mo yung asawa. Kung papansinin niyo yung kwento ni Uriah at ni David, talaga nagtatrastasan sila. Ayaw ni Uriah humiwalay kay David. Pero gumagawa talaga ng paraan tong si David para mamatay si Uriah. Kaya yung guilt feeling na doon. Pero God can blot it out. Alisin yung mga guilt feeling. And God can wash and clean David's from sin. Ang pwede lang makakapagpaalis ng sin kay David ay ang Diyos. And God delight in truth in the inward being. Yung ano yung nasa sa loob. And God can teach wisdom and secret. Alam ni David yan. Kaya sinabi niya talaga yan sa Psalms 51. O Diyos, alam kong ikaw ay ganito. Alam kong ikaw ay ganyan. Alam kong ikaw ay ganyan. Alam kong merciful ka. Faithful love ka. Alam kong you have a great compassion. Kaya mo akong turuan. Alam kong nadidelight ka sa katotohanan na meron sa tao. At alam mo Diyos, sabi ni David, meron ako nun. Kaya ako'y narito sa iyong harapan. Alam mong totoo na ako'y nagsisisi. Ganun po ginawa ni David. Pangalawa, David acknowledged God's judgment is justified and blameless because of man's transgression. Alam ni David, inacknowledge niya na kahit na anuman ang kanyang ipataw sa tao, yan ay justified at wala siyang dungis. Bakit? Dahil alam niya talagang makasalanan ang tao. Alam niya siya'y makasalanan. Kaya sabi niya, kahit anong gawin mo, kahit anong ipataw mo, alam kong yan ay justified. Yan ay blameless because of my transgression. David admit his sin against God. Ito pa mga kapatid. Gusto mong mawala yung brokenness sa buhay mo. Mawala na yan. Ang problema sa tao ang tinatawag na denial. That is kalaban ng tao. Denial. Hindi makontak. Denial. Denial. Ano ba Tagalog ng denial? Marami kong kasama dito eh.
Di inaamin. Ayun. Yan. Dinideny. Kapag gusto mo mawala yung brokenness, huwag mong i-deny. Harapin mo. Kagaya ng ginawa ni David. Diba? Iiyak mo sa Diyos. Huwag mong sabihin, kayo walang problema. Kasi nandyan yan sa loob. Hindi mawawala yan. Pag sinabi mong okay ako, I'm okay. Party tayo. Kasi hindi mo dinil. Hindi mo siya hinarap. Si David, hinarap niya. Sabi niya, I have sinned against God. Oh Lord, ako'y nagkasala sa iyo. Sabi nga doon, ako'y nagkasala sa iyo mismo. Naalala ko si Nehemiah. Di ba? Sabi niya, lagi sinasabi, I don't want to sin against you and to sin against God. Kapag nagkakasala tayo sa tao, sa Diyos talaga tayo nagkakasala. Totoo yan. Kaya si David, yun talaga inamin niya, hindi ako nagkasala kay Uriah. Hindi ako nagkasala kay Bathsheba, sa bayan ng Israel, sa aking trono, kundi ako'y nagkasala sa iyo, laban sa iyo, O Diyos. Naalala ko si Eva kagapon, natutuwa ako sa kanya, no? Meron siyang mga kananayan, na, hindi ko alam kung taga Malabon lahat. Yan, si Ate Mayet, yan. Sabi niya, nagbigay siya ng example, nagbinig lang ako eh. Sabi niya, kunwari lumabas ako, nag-post ako na meron akong alak, ano po mararamdaman ninyo? Ako bilang asawa ng pastor, ano po mararamdaman ninyo? Di ba? Kristiyano ba yan? Asawa ba ng pastor yan? Ba't ganyan? Di ba? Ganon din po yung kay David. Siya ay nagkasala sa Diyos. Hindi siya nagkakasala. Dahil alam ng bayang Israel, si David ang siyang kinausap ng Diyos upang mamuno sa kanila. Pero siya ay nagkasala. Totoo bang galing sa Diyos yung David na yan? Totoo ba ang Diyos na kanyang sinasamba ay merciful God ay makatotohanan, makatwiran? Diba? Pangalawa, David admit that his sin is continual. His sin is continual. Diba? Diba sabi nga, from the east to the west, I will no longer remember your sins, says the Lord. Totoo po yun. Ang lahat ng kasalanan mo, kakalimutan ng Diyos yan. Sa layo ng from the east to the west, wala na yan. Tatanggalin yan. Pero may problema po tayo. Hindi po tayo Diyos. Alam mo, lahat ng kasalanan mo, you remember. Lahat ng kasalanan mo, lahat ng mga pagkukulang mo, kasalanan mo hanggang ngayon, natatandaan mo yan. Bakit? Bakit ginawa ng Diyos na hindi mo makalimutan ang mga kasalanan na meron ka? Diba? Yung tipong, pag naalala mo, papapikit ka na lang eh. Diba? Ano na, Lord? Ginawa ng Diyos yan para malaman mo na sinave ka. With all your iniquities, with all your sin, God has saved you. God has restored you. Ginawa yan para hindi mo na ulitin muli ang mga pagkakasalang ginawa mo. Na kahit sa mga kasalanang ginawa mo sa harapan ng Diyos, pinatawad ka niya, inaruga ka niya. Makita mo ang Diyos kailanman ay hindi ka iniwan. Yun po yun. Kaya sinasabi niya, nakalimutan ko na yung kasalanan ginawa ko. Hindi po totoo yun. Mapapapikit ka pag nalaman mo yung mga kasalanan ginawa mo sa harapan ng Panginoon. Pero sa Diyos, wala na yun eh. Wala na yun. Kaya nga, we are battling in our self. Lord, ano ho ba ang gagawin ko? Ito yung gawin mo, kapatid. Like David. Continue to worship God. Praise Him for all the things that He have done into your life. Praise Him for the grace
of salvation na binigay sa'yo. Praise Him for His abundance blessing upon you. Kahit na makasalanan tayo. Yun po ang dahilan kung bakit may makasalanan ka. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nakakalimutan. Nung nakaraan sinabi ko, forget your sin in the past. Totoo yan. Kasi kailangan natin mag-move on. Forgetting, hindi yung sabihin, hindi mo na naalala. Kahit anong ibig sabihin, wala na yun, tapos na yung kasalanan na yun. Pero may isip mo pa rin yun eh. Para hindi mo na siya gawin. Wala na yun. Pag sinabing forget the past, hindi ko na gagawin yun. Dati ko ng kasalanan yun, ba't ko pababalikan yun? That is forgetting the past. David admits that he had done evil in the sight of God. Hindi lang sin, hindi lang continual yung sin niya na inadmit niya, kundi nagkaroon siya ng masamang ginawa sa paningin ng Diyos. Kaya ito sinasabi ko madalas sa asawa ko, naglagi kami nagde-devotion ng aking anak. Ang hirap, sa totoo lang, yung sinasabi natin, ang Diyos, minsan lang niya ako makita. Ang problema, 3 sila. 3 silang sasaksi. So, pag nagkakagawa ka ng kasalanan, hindi yung nakaharap mo lang ang Diyos. 3 silang nakaharap sa iyo. Nasasaksi sa mga ginawa mong pagkakamali. Ano nang gagawin natin? Kaya nga, ginawa ni David, inadmit niya, Lord, nagkasala ko sa iyong harapan. And number 4, David admit that he is born a sinner. Dapat po nating maintindihan yan. Yung tinatawag na pagiging tao. The character of man. A born sinner. Inadmit ni David yan. Sinabi niya, Lord, kasalanan akong nabuhay dito sa mundo. At number 5, at kahit na ang nanay ko na nagluwal sa akin, iniluwal niya ako sa pagkakasala. Puro kasalanan, inadmit talaga ni David yan. Hinarap niya sa harapan ng Diyos. Nagmakaawa siya. Iniyak niya lahat yan. Kung babasahin niyo sa Biblia, nakalagay doon, nagkulong sa kwarto si David. Naglagay siya ng basahang saklot, yung ano ba yung sak? Sako. Nga pala, Sako. Sako, di ba? Marumi yun eh. Yun, yung sako ng patata, sako ng corn, gano'n. Yun ang ginawa niyang damit. At naglagay siya ng abo sa kanyang sarili sa mukha. Yung ginawa ni David, ginagawa din ng mga apostol yun eh. Kapag sila nanalangin. No? Katsa yun. Naglalagay sila ng abo sa ulo nila. Para hingi ng kapatawaran ang mga pagkakasala sa bayan ng Israel. Kaya makikita ninyo, kung gusto mong mawala yung brokenness, you admit, isang iyakan sa Panginoon. Ganito ako, Lord, ganito ako, Lord. Pero hanggat hindi mo ina-admit lahat ng mga kasalanan mo sa harapan ng Diyos, the omnipresence, omnipotent, omniscient God, na alam lahat ng kadulun-duluhan, istorya ng buhay mo, na kahit hindi ka pa pinanganak sa mundong ito, alam niya na. Turn to God. Admit. At kapag ginawa mo yon, naibigay mo na lahat. Wala nang barrier, wala nang balakid, wala nang sakit dahil naibigay mo na sa Panginoon. Ganun ang ginawa ni David. Pangatlo, David acknowledged God's power in appeal for restoration. Alam niya, in-acknowledge ni David, may kapangyarihan ng Diyos. At nag-appeal siya ng restoration sa verse 7 and 12. Sabi niya rito, purge me and I shall be clean. Purge me with hyssop and I shall be clean. So, syempre, inano ko yung hyssop. Hindi ako magbebenta ng products pero may produkto pong hyssop Mineral siya. Wala pa ako nun. Pero ito pong hyssop. Hyssop is a flowering plant
that parts grow above ground are used to make medicine. Yan. Ito po yun, hyssop na yan. Hyssop is used for digestive, intestinal problem, inspection of airwax, poor circulation, skin problems, and other conditions. Foods, hyssop oil and extract are used as flavoring. Flavoring din siya. At ginagamit siya sa oil, fragrance, at sa mga sabon at mga cosmetic. So, ang hyssop, pampalinis. Inward, sa labas at sa loob. Pampalinis. Hyssop. Yun. Kaya sabi ni David, purge me with hyssop and I shall be clean. Linisin mo ako ng hyssop. Hindi pa natatapos. Meron pa. Sabi niya, wash me and I shall be whiter than snow. Alam mo yung paglalaba? Sino naglalaba dito? Ako lang ba? Si Pastor naglalaba. Yung paglalaba, di ba, marumi yung kunari puti. Kukuskusin mo talaga yan. Kukuskusin mo yung damit. Yun ang gusto mangyari ni David at nagmamakaawa siya na yun ang gawin ng Diyos sa kanya. Kuskusin, pigain, paluin ng palo-palo para mawala yung karumihan sa kanya. Ganun din po yun. Brokenness is a response of God for your sin. If God will break you para humito ka, gagawin niya. Pipigain ka para luminis ka. Dahil alam niyang anak ka. Hindi ka niya hahayaan magpatuloy sa kasalanan yung ginagawa. Hindi ka niya hahayaan na hindi mo na makita ang iyong sarili sa presensya niya. Kaya ngayon, kapag dumarating yung brokenness na yan, tanungin mo, ba't nga ba ako may brokenness? Ano ba ang ginawa kong pagkakasala? Alam mo ba yung brokenness na karamihan? Yung salitang I. Kaya broken ang tao dahil I deserve this. I deserve love. I deserve to be respected. Bakit may nagtatraidor sa akin? Broken na broken ako. Kamahal-mahal naman ako, bakit pinagpaksilan ako? Masipag naman ako, bakit tinanggal ako sa trabaho? I. Pero kapag gusto mo ng restoration, Christ. God. Ganun po yun. Sabi ni David, wash me and I shall be clean. I shall be whiter than snow. Maging maputi na kagaya ng yelo. Ganun kaputi. Ganun ka-clear. Ganun kagandang pagmasdan. Kaya kapag gusto mong magpalinis sa Panginoon, yun. Talagang kukusutin ka talaga. Kukusutin ka ng Diyos. May kasalanan pa yan, tatanggalin niya mga kasalanan na yan. Yung kaibigan mo na yan, yan ang nagiging dahilan ng pagkakasala mo yan, tatanggalin ng Diyos sa iyo. Tatanggalin yan. Kaya huwag kang magtaka kung bakit kahit gusto natin ng tao, biglang mawawala kasi tinatanggal ng Diyos yan sa buhay mo. Bakit? Ayaw kanyang patuloy na magkasala. Dahil sa kanya nakokompromise ang faith mo, nakokompromise ang pagsimba mo sa Diyos, nakokompromise yung panalangin mo sa Diyos, nakokompromise ang devotion mo sa Lord, nakokompromise ang pagsiservice mo kay God. Tatanggalin ng Diyos yan. Kahit ano pa yan, trabaho, pag-ibig, pain, success. Sabi sa 3, let me hear the joy and gladness, let the bones that you broke rejoice. Alam ni David na sa kapangyarihan ng Diyos, kaya niyang ibigay yung joy and gladness. Yung mga walang joy and gladness, si Lord lang po ang kailangan po ninyo. Kaya yung ibang mga tao, ito, sinasabi ng iba, ay, kaya ako boyfriend ng matanda sa akin. Kasi wala kasi akong amang nakagisnan. Naghahanap ako ng father figure. Naks.
Psychological, you are in bondage of Satan. Hindi mapupunan ng pagbo-boyfriend mo ng matanda ang pagkawala ng iyong papa. Hindi po. Alam mo ba ang magpupuno sa'yo niyan? Si God. Si God. Only God can restore the joy and gladness in your life. Hindi yung dahil sa wala kasi akong among nakagisnan, kaya nagbo-boyfriend ako ng mga matatanda. Nakailang matanda ka na ba? Diba? Tapos, let the bones that you broke rejoice. Lord, yung ginawa mo sa akin, it will rejoice. Yung brokenness na yan, that will rejoice. Hide your face from my sin and blot out all my iniquities. Lord, kaya mong alisin ang iyong paningin sa akin. Naalala ko si Jesus Christ, di ba? Father, Father, why have you forsaken me? Kasi wala ang paningin ng Diyos kay Jesus Christ at that time. Kasi siya ay, dinadala niya ang kasalanan ng lahat ng mga tao. Sabi niya, blot out, alisin mo lahat ng aking iniquity. Sabi niya, create in me a clean heart. Only God can create a clean heart. Kahit magpakain ka pa ng lahat ng mga taong mga mahihirap, it will not give you a clean heart. Baka pride pa ang mangyari sa buhay mo. Pride pa yan, nagpakain niya ako sa ganito. Labas ang mga maiyaman. Ubusan tayo ng pera. Diba? Diba? Sunugan tayo ng pera para sa mga mahihirap. Diba? Hindi mo na makikita yung bukas sa puso na tumulong. Kundi yung pride na siya'y tumutulong. Only God can clean your heart. Sabi niya, and renew a right spirit within me. Renew a right spirit within me. Yung tamang espiritu, renew po ninyo. Hindi yung spirit of pride, spirit of selfishness, spirit of brokenness, spirit of being not right with God. But the right spirit who worship you in spite of iniquities, in spite of sin, nandiyan pa rin nagpupuri. Tapos sabi sa 6, cast me not away from your presence. Huwag kang mawawala. Ito talagang iniyak ng Diyos Naramdam niya yung presensya ng Diyos. Nawawala na sa Kanya. Naramdaman mo na ba yun? Yung parang tipong, salamat na. Yung tipong gigising sa umaga, parang wala nang effect yung devotion Pagbasa mo ng Biblia wala kang nararamdaman Pa-pray ka, Lord, patawarin ko ako. Wala na. Hindi mo na nararamdaman ang galaw ng Diyos, matakot kapag ganun. Nag-preach yung pinakamagagaling na pastor. Nag-online ka pa, nag-YouTube ka na. Walang dating. Wala. Ginawa mo, nagpatugtog ka sa buong bahay mo ng mga magabag ng daming mga worship song. Wala nang dating. Wala na. Diba? Naalala ko yung sabi ni Pastor Larry. Ito ang sabi ni Pastor Larry. Yung aking professor sa ongoing Bible school namin ngayon. Sabi niya dito, huwag mong pilitin yung mga taong hindi kusang loob na nagbibigay ng kanilang serbisyo. Kasi kung talagang kay Jesus Christ yan, excited yan. Pastor, ano bang pwede kong gawin? Pinipilit mo magsilbi sa Kanya. Anong makukuha mo? Sabi niya. Kapag yan ay talagang kay Kristo Jesus, kung yan talaga ay nagsisilbi sa Diyos, hindi makakapakalian ng walang ginagawa sa Diyos. Kaya wag mong pilitin. Kasi magkakaroon ka ng leader na hindi sa Diyos. Yan ang sabi ni Pastor Lara. Totoo po yun Dati nung naligtas tayo, excited tayo. Sambahan ngayon. Samba. Ngayon, Zoom na nga lang
O online na nga lang, wala na. Ay, question mo. Ay, cast me not away from your presence. Wala na yung presensya ng Diyos. Matakot ka na. Pati sa magiging anak ng anak mo, kagaya ng ginawa ko dati. Hindi ko po sinasabi ito para takutin kayo. Ito po ang sinabi mismo ni David. Hindi po ako nagsabi ng Psalms 21, hindi po ako at 51, hindi po ako ang nagsulat niyan. Si David po. Kaya kung may problema po tayo kay David, punta po kayo kay David. Sabi niya, and take not your Holy Spirit from me. Kita mo yung dalawang magkasugnay. Cast not away your presence and take not your Holy Spirit from me. Huwag mong alisin, Lord, ang Banal na Espiritu sa akin. Yung pag inalis kasi ng Diyos yan, wala. There's no meaning. It is meaningless for you to worship God. Wala na yung sacrifice, wala na yung obedience, wala nang katuturan sa iyo yan. Titingnan mo na naman yan na parang isang nagbabasa ka lang ng aklat dyan sa library. Pero kapag ang banal na espiritu ay nasa iyo, sinabi ng Diyos, mahal ka niyan, lakas nun. Lord, bakit mo ako mahal? Ang lakas nun. Tumatama sa akin yun, bakit mo ako mahal? Makasalanan ako. Yun ang banal na espiritu. 7, restore to me the joy of salvation and uphold me with a willing spirit. Uphold me with a willing spirit. Restore the joy of the salvation, of your salvation. Di ba excited dati? Nahalala ko dati. Nung ako yung nakakilala sa Diyos, talagang super excitement talaga. Ngayon, super excitement ako sa paglilingkod. Pero dati naalala ko talagang naging kidnapper ako ng mga hello po. No. Pero ginagawa ko lahat yun sa Diyos. Diba? At hindi ako mapakali na hindi ko binabasa yung Biblia. Kumakanta ako, pinipilit kong umawit. Wala akong kalam-alam na mga hymnals. Ano ba yung mga hymnals na yan? Iba-iba, parang ano yan, classical ba yan? Wala eh. Inaaral ko. Kasi bakit? Gusto ko makasabay sa pag-aawitan ng mga kapatid. Diba? Uphold me with a willing spirit. Willing spirit. Yung hindi ka sasabihan, kapatid, ito aralin mo. Hindi, inaaral mo. Walang sinasabi si pastor. Walang sinasabi ang church na gawin mo ito, pero ginagawa mo because you are in the willing spirit. God is uphold you with a willing spirit. That is because you have the joy of the salvation. Amen? Number 4, David acknowledged that he is a servant of God and willing to be used for His glory. Sa 13 to 15, basahin nyo. Sabi niya, lead the sinners to God. Kaya tayo mga niligtas ng Diyos, si David inacknowledge niya eh. Let me lead the sinners to you, O God. Sabi niya, kaya tayo mismo, gusto natin talaga na ang mga sinners, ang mga hindi manampalataya ay malid natin. Inacknowledge ni David na si God, ang hari yun siya ang may gawa kung bakit siya naging hari. Siya is servant. Yun din tayo, kaya tayo naligtas, acknowledge natin. Kaya yung mga sinners, we will lead them to God. Pangalawa, both by the blood unto salvation. Both by the blood unto salvation. Binili ng dugo, ng hain ng dugo para sa salvation. Sa panahon natin, tayo binili ng dugo ni Jesucristo upang tayo ay maligtas. Binili tayo ng sarili niyang dugo. Kaya napaka-espesyal. At inacknowledge ni David yan. Kaya sabi niya, I will sing all the good things God has done. Testify. You testify, you profess lahat ng kagandahan na ginawa ng Diyos sa buhay mo. You sing it. Pangalandakan mo, sabihin mo. Hindi yung para kang MIB, men in black. Yung agent, secret agent, hindi. Yung tipong nasa kalsada ka pala nakikita, ay,
Ano yan, Kristiyano yan, kaya parang aliwalas ng buhay, ganun. At ikaw naman, talagang proud na proud ka, Kristiyano ka. Nakaka-proud naman talaga maging Kristiyano eh. Bakit? Kasi pinili tayo ng Diyos. Sa dinami-dami ng tao, tayo pa yung pinili niya upang maging kanyang anak. Upang iligtas niya. Diba? Because of God's grace through faith in Christ. Kaya we must testify. And pangatlo sabi niya, I will declare God's praise. Kaya lahat ng pwedeng kakapuri sa Panginoon gawin mo. Kung kailangan mo mag-online devotion, online prayer meeting, online prayer gawin mo. Kaya ako natutuwa sa anak ko, ginagawa niya, hindi namin tinuturuan yan. Kami po ang kanyang binubulabog. Papa, mag-online ako. Ha, gano'n naman kami. Bibigay ko yung cellphone ko para magamit niya. Bakit? Gusto niya i-declare yung God's praise. Ginagawa niya yung bata yan. Bata po yan. At dapat po mahamon tayo, mga kapatid. Nanay ka, wala kang alam sa Biblia, manalangin ka kahit online, malaman nila na ang Diyos nariyan. Nako, kahit na isang tao lang makapakinig niyan at mabago ang kanyang buhay, you're declaring God's praise. God's praises. God's goodness. God's blessing. Ganun po yun. Kaya, yun po ang sabi ni David. David acknowledged that he is a servant. Acknowledge po natin, servant po tayo. And we are willing to be used for His glory. Amen? At magtatapos po ako rito. In number 5, David acknowledged the right and true sacrifice to God and will bring favor and rebuilding. Diba sabi sa 17, true sacrifice to God is a broken spirit, a broken and chastened heart. God, you will not despise. Sa ibang salin, the sacrifice that God wants is a humble spirit. God, you will not turn away someone who comes with a humble heart and is willing to obey you. Akita po ninyo, kahit kailan daw, hindi niya hihiyain ang taong merong humble heart at willing to obey God, kahit kailan hindi niya yun iiwanan. Hindi niya yun babaliwalain. Hindi babaliwalain ng Diyos. Kaya, ganun po, sa pagkakasala ni David, siya'y nagmakaawa na siya'y linisin, siya'y i-restore, at sa bandang huli sabi niya, true sacrifice to God is a broken spirit. Kailangan po natin maging broken spirit para magkaroon tayo ng true sacrifice to God. Pakita ko po sa inyo, sabi ni Solomon sa Proverbs 28:13, whoever hides his transgression will not succeed, but whoever confesses and forsakes them will find mercy. Sa ibang salin, they will find blessing. Diba? Yung mga nagtatago ng kanilang mga transgression, hindi raw kailanman sila magtatagumpay. Pero yung mga nagko-confess and forsakes them will find mercy. Whoever confesses. Sabi ni Isaiah sa Isaiah 6:5, how terrible it will be for me, I cried, because I am ruined. I am a man with unclean lips, and I live among a people with unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord, the heavenly army. Sabi, napaka-terrible ng buhay ko. Ako ang tao na merong bibig na marumi. At ang mga kasama kong mga tao, mga marurumi din ang bibig. Hindi yung nagtututbrush siya. Parang bibig. Kundi yung wala nang ginawa. Walang namumutawi sa bibig nila, kundi puro kasamaan. Sabi ni Peter sa Luke 5:8, matapos nakakuha ng malaking isda, maraming isda, sabi, Peter, ihulog mo yung lambat. Sabi, Lord, maghapon na kaming namalakaya, pero dahil sinabi mo, aking gagawin. Tapos nakahuli sila ng isda. Pagdating sa 5, sabi niya, when Simon Peter saw this, he fell down. He fell down. Alam niya bang fell down na tinatawag dyan? Hindi yan nakaluhod. Yung mukha niya nasa lupa. Nasa lupa yan. He fell down
at Jesus' knees and said, "Lead me, Lord, I am a simple man." Nung nakita ni Pedro, nakaharap niya ang Diyos, ang Panginoon. Dahil alam niyang makasalanan niya. "Lord, lead me, Lord. Makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat." Kita niyo yun? Sabi ni Christ, "For now day on, you will be fishers of men." Tinawag siya. Hindi. At sa tax collector at saka yung Pharisees, sabi sa Luke 18, 'di ba? Sabi ng Pharisees, "Ako'y nag-aayuno, ako'y nagbibigay sa mga dukha, ako'y sumasamba." Pero sabi ng tax collector, sabi niya, "But the tax collector stood up in a distance and would not even look to the heaven." Ganun talaga siya. Instead, he continued to beat his chest and said, "Oh God, be merciful to me, the sinners that I have done." Di pala, dapat nakaligo. Oh, ganon. Beat yung ganyan dibdib. "Oh God, be merciful to me, the sinners that I am." Ganon siya, nakayuko pa. Ganon yun ang ginawa niya. And that is a true repentance. That brokenness. Kaya nung sinabi doon pagtapos, sabi ng ni Jesus Christ, kanino yung pinaka kinaluludan ng Diyos? Yung tax collector na yon, na inamin niya yung makasalanan siya. Alam mo, when you are now broken, it is a opportunity for you to be more closer to God. Binibigyan ka ng pagkakataon na maging mas closer sa Kanya. Amen. Sabi sa 2 Corinthians 17, "The kind of sorrow God wants make people decide to change their lives. This leads to salvation, and we cannot be sorry for that. But the kind of sorrow the world has will bring death." Yung sorrow dahil sa Diyos, magbibigay sa iyo ng panibagong buhay, ng bagong buhay na maglilid sa kapatawaran o sa salvation. At hindi ka magsusorry dyan. Pero yung sorrow, yung dahil sa tao o dahil sa bagay, kunwari nasunog yung bahay mo, nagsorrow ka, nasunog yung bahay ko, nag-iiyak ka, talaga, nagganon-ganon pa, bahay ko nasunog. Wala. Sabi doon, it will bring death. O kaya ang girlfriend ko, pinagtaksilan ako. Wala. It will bring only you death. Sa anumang bagay dito sa mundo, kapag ikaw ay naging sorrowful o maging malungkutin dahil sa mga bagay na narito sa mundo, yung hindi lang ikaw nilike sa FB, nasurik na pala. Marami akong kaibigan 5,000 yung friends, nasa friends list ko. Ang ganda-ganda ng quotation na nilagay ko, isang like lang nakuha ko. Asawa ko pa. Nagsoro ka na dahil lang sa likes. It will only brings you death. Kamatayan. Pero sa Diyos, anumang bagay na ikaw'y nalungkot, dahil alam mong ikaw'y nagkasala sa Diyos, it will change your life. Indeed. Sabi sa 2 Corinthians 7:10, sabi ganun, He wants spiritual brokenness. The kind of brokenness He can use. He wants godly sorrow that leads to repentance. Now, bring us to Christ. That is the thing na ginawa ni David that will bring us to Christ. For us to be applied this, magtatapos po ako sa inyo. Ito po yung ma-apply kapag yung brokenness na yon ay naibigay na natin sa Diyos. Sabi sa Psalms 147:3, He heals the brokenhearted and binds up their wound. Dahil sa brokenhearted niya, ang Diyos na ang siyang bahalang maghilom. At yung mga sugat na yan, siya ang magtatali. Sabi sa Psalms 34:18, The Lord is close to the broken heart and save those who are crushed in spirit. Amen. With that, magtatapos po ako.
Pero bago po ako magtapos, meron po tayong pagbati muna para sa ating mga... Oo. Yan. Yan. Ganito po yon, mga kapatid, mga nanonood. Kung ikaw ay sa tingin mo ay broken heart, broken ka sa loob, tingnan mo muna ano ba yung pagiging broken na yan. Tingnan mo muna. At kapag in-identify mo at hindi ka naging denial, iiyak mo lahat sa Diyos. Ihingi mo ng tawad lahat ng pagkakasala mo. Kagaya ni David. At siya ang bahalang maglinis, mag-alis lahat ng mga guiltiness, sins, transgressions na meron ka. Kasi kaya hindi ka makamove on eh. Kasi hanggang ngayon hindi ka nagiging denial ka eh. Sabi mo, okay lang ako, malakas ako. Malakas ako, kaya ko to. Pero sa kaloob-looban, wasak. Wasak ka. At nakaka-apekto yan sa joy of salvation na meron ka. Nakaka-apekto yan para mas lalo ka magpuri sa Diyos. Kagaya ni David, basahin mo yung Psalms 51. Sa kwarto, sa tagong kwarto mo, iiyak mo na lahat yung kapatid. Iiyak mo. Ibigay mo sa kanya lahat. Dahil ang Diyos lang ang pwedeng makapagbigay, makapag-fix niya yung pagiging broken mo. Kapag naging broken ka at hanggang ngayon yung parang sinasabi mo broken. Naibigay mo